Alright, good morning mga kababayan. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin itong plano ho ni Donald Trump na isanksyon at hindi lang hubas ng sanksyon ang gagawin sa ICC. Bagkus it's going to be a devastating sanction. Grabe. Ang tanong, ano ba ang magiging epekto niyan sa Pilipinas? Ba? Alam niyo, hinahanap ko I was actually thinking na ito po ay fake news kasi hinahanap ko kung meron pong mainstream media, mga international na news organization ang may ganito hong klaseng balita. And then apparently ito po ay um ito'y available lamang dito sa sa Middle East Monitor. Diyan lang sa kanila nyo lang yan makikita yung balita na yan. So what I'm saying is, peki ba to? Fake news ba to? Possible na fake news ito. Middle East, um, Middle East monitor na to, ito po ay UK based. Okay? Pero kakaiba, sila lang may exclusive dito. Yan, sabi rito, Trump will impose sanctions on ICC report, says. Okay. Now, kung titignan nyo naman rin po yung mga ibang yung nilalaman, sabi rito, US President-elect Donald Trump plans to impose devastating sanctions against the ICC in The Hague immediately after taking office. Talagang tatrabahuin niya agad si The Hague. ICC sa The Hague. Yan, The sources claim the executive orders could be unveiled as soon as January 21, so a day after ng assumption ni Donald, then will target both individual ICC personnel, including judges and prosecutors, and the institution as a whole. The administration intends to classify the ICC as an organization threatening U.S. interest, employing designation procedures similar to those used by State Department for terrorist organization globally. So isa-sanction nila ito na katulad ng terrorist ng ICC. And take note mga kapatid, ang Amerika kasi, gaya ng China, kung di nagkakamali alam ko ang Amerika, hindi ito member ng ICC. Okay, ano ho ba kasi talaga ang pinoprotektahan nila rito? Ang pinoprotektahan po kasi talaga nito, para saan po yung sanction na gagawin ni Trump? It has nothing to do with the Philippines, has nothing to do with us. May kinalaman po ito dito. Kasi last year, if I'm not mistaken, naglabas ang ICC ng parang warrant of arrest yata yun laban dito kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and then sa former defense minister nila kay Yoav Gallant. Yan. So aarestuhin nila, papasukin nila sa Israel. Hindi nga nila member ang Israel. Pero ganun pa man, ang aksyon ng Amerika rito, isa-sanction nila ang ICC. So ano bang sanction previously ang ginawa nila? Kasi totoo, eto hong dating hepe na to, si Pato Bensouda or Fatu Bensouda or Bensuada, sinanction po nila ito. Kabilang na rin yung ibang mga involved na para sa pag-aresto doon sa may mga binanggit kong personalities sa Israel. Yan. Alam niyo kung anong ginawa nila rito na sanction? Yan. Ang ginawa ho nila rito ay yung kanilang mga visa papasok ng US, hindi kinansilan nila o hindi na nila prinases. Yun ang sanction na ginawa nila. And then kalaunan, nilift naman din po yan ni sabi nito, the United States on Friday lifted sanctions on ICC court prosecutor Fatu Bensouda that drew international criticism after they were imposed by the administration of former President Donald Trump. Okay? The move announced by sanctions imposed by Bensouda, and ito rin, removes Fakiso Mochochoco, head of the ICC's Jurisdiction Complementarity and Cooperation Division from the specially designed designated nationals list. Yan.
So, nilift naman po nila yan. Okay? Kaya yung mga nagbubunyi ng mga DDS na, oy, ayan, mawawala na, buburahin na ni Trump ang ICC, hindi po niya mabubura yun. Yung lilinawin ko lang ang sanction ni Trump, pwede niyang i-anunsyo yan, pwede niyang ilabas yan, pero wala namang epekto ito dyan po sa ICC. Okay? Hindi nga naka-US based yan eh. Kaya yung mga nag-iisip diyan na ang ICC ay magsasarado na, mawawala na, so hindi na makakasuhan diyan si dating Pangulong Duterte, naku, maling-mali kayo. Okay, maling-mali kayo. Yung mga sanction na ganyan na sinasabi nila Donald Trump, kung tutuusin, hindi naman ito makakapilay. Paano kung ano lang naman usually yun, hindi kayo makakapasok ng Amerika, yung persona non grata. Mga ganun lang naman yan eh. Oo. Tsaka yan ay nasa Europe naman yan, 'di ba? Kaya again, sorry na lamang doon sa mga doon sa mga DDS na nangangarap na malaya na ang kanilang poon. Yeah, that's right. Tama ka, Richard. Yung sanction na yan is to protect Israel Prime Minister tsaka yung ibang mga opisyalis doon. So rito sa Pilipinas, tuloy pa rin, maglabas sila ng warrant of arrest, tapos 'di ba, ipa-red notice sa Interpol, oh, and then ang ating NBI or PNP, dadamputin si Duterte. Ihaharap sa korte, tapos saka ililipad papuntang The Hague. That's right, hawak na po. Okay?